verse mo sa Bible lang pinagtutuunan mo ng pansin, yung listahan ng pautang mo. No? Karaniwan, gano'n nangyayari. Kaya yun ang panganib. Kaya dapat, kapag dumarating ang kayamanan, dapat maging alert tayo. No? Sabi ron, sa 1 Timothy 6:10, ano sabi ron? Ano ang pinagmumula ng lahat ng kasamaan? The love of money is the root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves with many sorrows. Ang pagmamahal daw sa kayamanan, ang siyang pinagmumula ng lahat ng kasamaan, no? At doon nagsisimula ay yung pagiging sakim, no? Meron ka na, sapat-sapat na, gusto mo pang kunin yung sa iba. Yun ang greedy, magulang. Kaya sabi ni Jesus, sino ako para maghatol sa inyo? Bakit mo ako ginawang tagapaghatol sa inyo? Tapos nagsabi siya ng parable, and he said to them, take heed, beware of covetousness. Mag-ingat daw kayo na huwag kayong lamunin ng pagiging sakim. For one's life does not consist in the abundance of what he possesses. Ang buhay daw po ng tao ay hindi nasusukat ng kanyang kayamanan. Kaya nagkwento po siya ng isang parable. Ito pong parable na to, hindi ko nababasahin. Meron pong isang mayaman na meron siyang mga kabukiran na marami na siyang ani. At dahil marami siyang ani, ginawa niya, sabi niya, magpapagawa ako ng malaking kamalig para doon ko ilalagay lahat ng mga ani ko. At pag marami na yung ani niya, iibak niya yung mga na ani niya at sasabihin niya, marami na akong ani po, maraming taon, hindi ko na kailangan magtrabaho. Kaya magpapa-relax na lang ako, magpapakasaya na lang ako. Pero sabi ng Diyos sa verse, makita natin sa verse 20, sabi, and God said to him, fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? Sabi ng Panginoon dito, hangal. Dahil ngayong gabi, babawiin ko ang buhay mo. So, kanino ngayon mapupunta yung mga kayamanan mo? Amen? Kaya kapag tayo po ay masyadong sabik na mayumaman o lahat ng bagay ginagawa natin para yumaman, pag namatay tayo, kanino pupunta yung kayamanan natin? Di ba? Hindi tayo makikinabang sa kayamanan natin. Sabi ng verse 21, so is he who lays up treasures for himself. So ganito ang mangyayari sa mga taong nag-iimbak lang ng kayamanan para sa kanyang sarili. And is not rich towards God. At hindi naman siya mayaman sa harapan ng Panginoon. Amen? Kaya sabi nga doon, di ba? Gather for yourselves treasures on heaven. Sa Mark chapter 8 verse 36. Sabi mo sa Mark chapter 8 verse 36. For what it will profit a man if he gains the whole world and loses his own soul. Ano ang mapapala ng isang taong makamtan niya ang kayamanan sa buong mundo, pero mawawala naman, mapapahamak naman ang kanyang isa-isang kaluluwa sa impyerno. At saka sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21, sabi rito, do not lay for yourselves treasures on earth. Huwag daw po tayong mangarap ng mga kayamanan sa lupa na nasisira ng anay, nasisira ng kalawang. But lay up for yourselves treasures in heaven. At kayo daw po ay magkalap ng kayamanan sa langit, where neither moth or rust destroys, and where neither thieves breaks in or steal. At sa verse 21 sabi po ron, for where your treasure is, there will be your heart also. Wag daw po tayong mangalap, mag-gather ng kayamanan sa lupa. Pero alam niyo po ba lahat ng kayamanan na nakukuha natin, kayamanan sa lupa, di po ba?
Yung sweldo natin, lahat po yung kayamanan sa lupa. Pero alam niyo po ba na pwede natin i-convert yan ng kayamanan sa langit? Paano po? Kung gagamitin natin para sa Panginoon. Amen? Kaya sabi doon, remember God when you already gather your wealth. Kaya dapat sabi, alalahanin mo Diyos pag meron ka ng wealth. Kasi dapat yan i-convert mo sa treasures in heaven. Kasi kung nasan daw yung treasure mo, where your treasure is, there will be your heart also. Material prosperity should be a blessing and a blessing channel. No? Material prosperity should be a blessing and a blessing channel. Ang kayamanan daw po ay ito ay dapat pagpapala sa atin at sa iba. Amen? Kaya po tayo pinagpapala ng Diyos dahil gusto tayong gamitin ng Diyos na pagpapala rin sa iba. Dumarating sa atin ang kayamanan not just for our sake alone, but for the needy also. Amen? Sa mga taong nangangailangan. Sabi po rin sa Proverbs 10:22, the blessing of the Lord makes one rich and He adds no sorrows with it. Ang mga pagpapala ng Diyos na dumarating, wala pong kasamang pait o walang kasamang heartaches. Lahat po yan ay pwede nating i-enjoy. And sa Acts 20 verse 35, it is, sabi po ng Panginoong Yesus dito, it is better to give than to receive. Mas mainam daw po tayo na nagpapala kaysa tayo ang tumatanggap. At ang sabi po pangako ng Diyos sa Luke 6:38, kung tayo to ay po ay magbibigay, ito po ay babalik sa atin na siksik, liglig at umaapaw pa na pagpapala na wala tayong sukat ikalagyan. Kasi kung paano tayo sumusukat sa pagbibigay, ganon din ang pagsusukat ng Diyos na gagawin sa atin pag ibinilik sa atin yung ating mga ibinigay. Amen po ba? And in 1 Timothy 6:18-19, sabi po rito, let them do good, for they be rich in good works, ready to give, willing to share. Kaya dapat po, pag meron tayong kayamanan, we are willing to give, willing to share, ready to give, and ready to do good works. Sa verse 19, storing up for themselves, for ourselves, a good foundation, that the time to come that they may lay hold of the eternal life. Dahil kapag ganito po ginagawa natin, we are building a strong foundation sa buhay natin. And we are laying for ourselves treasures in heaven. Amen? Ang kayamanan na iniipon natin, ito po ay kayamanan sa langit kapag tayo po ay gumagawa ng kabutihan. So paano po natin ito i-apply? Tithe and give generously. Pag sa material prosperity, ang kailangan po natin, wag natin kalimutan yung pagta-tithes and giving generously. Diba sa Malakay 3:10, do not bring all the tithes in storehouse, but there be food in my house. And try me now on this, it says the Lord, if I will not open the windows of heaven and pour out so many blessings, that there will not be room enough for you to receive it. Kapag tayo po ay nagbibigay natin mga tithes and offering, sabi po ng Panginoon, magkakaroon tayo daw po ng open heaven. Bubuhos sa atin ng mga pagpapala. At doon po sa verse 11, sabi po ron, and He will prevent the devourer, rebuke the devourer from devouring our wealth. Pipigilan niya daw si Satanas na nakawin yung ating mga kayamanan. Alam niyo po, minsan yan po ang dahilan kung bakit hindi magkasya yung ating mga sinusweldo. Kasi kinakalimutan natin ibalik sa Diyos yung kanyang para sa Kanya, yung tithes and offering. Alam niyo po ba na isang napag-aralan ko sa pagbibigay ng tithes? Ang kayamanan po, sabi po kasi nung sa Old Testament sa Genesis, nung si Adan ay magkasala, ang lupa po ay naging curse, di po ba?
At ang sabi ng Diyos kay Adan, from the fruit of the land you will eat your food. Lahat daw po ng kakainin natin ay magagaling sa fruit of the land. Eh, ang fruit of the land ay curse. Kaya lahat po ng nakukuha natin sa lupa ay merong kasamang curse. Alam niyo po ba yung pagbibigay po ng tithes and offering, ito po ang nagtatanggal sa curse sa mga sinusweldo natin. Alam niyo po ba yan? Pag hindi ka nagbibigay ng tithes or offering, yung 100% ay curse. Dahil yan po ay fruit of the land. Naunawaan niyo po? Pero kapag ikaw ay nagbalik sa Diyos ng 10% and offering, and, hindi or, tithes and offering, yung pong 90%, yung natitira sa inyo, magiging holy. Kaya, magugulat kayo na yung matitira sa inyo, mapupunan niya lahat ng iyong pangangailangan kahit na maliit sa tingin mo. Dahil magiging banal siya sa harapan ng Panginoon. Amen? Kaya hindi mo kailangan mong problema doon sa pangangailangan mo. Ang problemahin mo, paano ibibigay sa Panginoon yung para sa Panginoon. Pag binamos mo yan sa Panginoon, pagpapalain niya yung matitira sa iyo. Magugulat ka na lang, kahit hindi ka nagkukuskos, napupunan ang pangailangan mo. Amen? Amen. Sige, pakapakan natin ang Panginoon. Alam niyo po, that is the secret of prosperity. Yun po ang sikreto ng prosperity. Yung pagbibigay po ng ating mga tithes and giving generously. Of course, binigyan tayo ng Panginoon ng wisdom. Sabi po rito, spend wisely. Kailangan din, kapag yung 90% na natira sa iyo, you know how to spend wisely. So kapag ikaw ay matapos mo na mag-tithes, kailangan mag-pray ka sa Panginoon, paano mo gagamitin yung 90% mo nang mayroong wisdom. Amen? And the Lord will give you wisdom how to spend the rest of your money. Kasi tayo po ay ginawa ng Diyos na katiwala lang sa pera, di ba? Tayo po ay mga stewards. Stewards. Ano po isipin ng stewards? Manager. Mga